Hello there mga langga! Welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano kayo makadetect ng mga scammers or paano nyo sila ma-unmask. So first, via phone call. Paano nyo sila paano nyo madedetect na scammer yung kausap nyo via phone call? Kapag, kunwari, syempre, unknown number. Pag known nyo naman, syempre, kakausapin nyo agad, diba? So kapag unknown, yung iba sa atin hindi na sumasagot, may mga karamihan pa rin na sinasagot pag kahit number lang yung tumatawag. So, paano mo malalaman kapag scammer siya? Kapag nahingi na siya ng one-time password, yung 6-digit codes mo, yung 6-digit na code na sinesend sa'yo, yung OTP po na sinesend via SMS or text message. At second, pag nanghingi ng password, okay, pag nanghingi ng password, any password, kung ano may tinatawag sa'yo, malabangko man yan o whatever, kasi ang balita ko ngayon, hindi na sila nag-i-intro na ma'am, sa bangko po ito, ganto ganyan. Parang may iba na silang way na ginagamit para hindi ka magduda na scammer sila. Okay? Pero kapag nanghingi ng password, Diyos ko naman, wala pong nanghihingi ng password. Anong gagawin niya sa password niyo? Password niyo nga yun, diba? Ba't niyo ibibigay? Next is yung CVV. Yung CVV po, nakikita po yun sa likod ng card, debit card man yan o credit card. Yung makikita niyo po yung 3-digit code. Doon sa portion na may white strip kung saan po tayo naglalagay ng pirma. May 3 numbers po dyan, 3 digits dyan. Makikita niyo po yan. Pag nakita niyo yan, huwag niyo ibibigay isa iba. Tanging kayo lang dapat nakakaalam yan. Entiendes? Next, via text message naman. Okay? Paano nyo sila ma-unmask? Kapag ang text message po ay may link, whether, kunwari, yung iba, sasabihin nila na, ay, sinend po ito ni Globe, ni Smart, ni ganitong bangko. Ikiklik ko kasi mukhang legit naman. Ay, naku po, marami pong nabibiktima sa mukhang legit naman. Okay? Madami talaga. So, kapag nag-message, tapos may sinend na link, magduda na kayo. At wag niyong bubuksan. Nagduda ka nga, pero binuksan mo, ay wala din po. Okay, next. The link leads to a portal asking for your username, password, or OTP. So, syempre, kasi maduda ka, tapos gusto mo i-fulfill yung duda mo, kaya binuksan mo yung link. So, pag open mo ng link, nagre-require siya ng username, password, OTP. Tutuloy mo pa ba? Syempre, hindi na po. Huwag niyo na pong pansinin, okay? Next, the text message has grammatical or typographical errors. Pagbasa nyo pa lang may mali-mali na. Mga sample? Siyempre, hindi naman lahat literate sa grammar, diba? Tsaka mga type, ganun yan. Tapos, yung iba naman, sa labo ng mata, hindi napapansin na may error nga. Kinlik pa din. So, pag na-click nyo yon, whatever man yan, pag nag-require pa rin ng username, password, OTP, wag nyo pa rin pong ituloy. Okay? The message is from unknown sender. So, kung hindi nyo kilala yung nag-send, nagpakilala na kung sinong Poncio Pilatos, sasabihin na nalo kayo ng whatever, o kung kunwari, sabi na napanalunan nyo ito sa bangko, punta kayo sa bangko, tanungin nyo kung totoo, kung napanalunan nyo to sa isang grocery store, punta kayo doon, i-confirm nyo, ganito, ganyan. Pero kung kunwari, sinabi na may napanalunan kayo, tapos tawag dito, i-entertain nyo, nag-fill up kayo ng whatever, sorry na lang, kasi matigas talagang ulo nyo kasi kayo nagbibigay kayo ng benefit of the doubt, ayan, ubos pera nyo ngayon. Next, via email naman po, okay, mga warning signs na email is not from the certain bank, for example, RCBC, from BDO, from BPI, Metrobank, ganyan. Yung email may link. Usually po hindi sila talaga nagbibigay ng link. Kasi po, ang nakalagay doon, visit ka sa website or tawag ka sa customer service or direct mismo sa bangko, sa branch. Okay? Di po sila na nagbibigay ng link ngayon. The email address of the sender is not at
for example, at rcbc.com and at marketing.rcbc.com. Magduda na kayo or basta pagka-check nyo po ng email, basahin nyo mabuti yung kung sino yung sender. Kapag kunwari, may mga nare-receive akong parang scam that chuchuchu, that's at chuchuchu.cs something ganyan. Alam ko nung, 'di ba? Alam mo ng scam tapos tutuloy mo pa, masyado ka ng ano. Okay, yun lang po. Kapag kunwari may na-receive kayong email tapos may link siya, make sure nyo na hindi nyo po siya i-click, okay? For your safety. Next, sa website. Okay. Before ka mag-input ng details mo sa website, make sure na ma-double check yung website is legitimate. For example, alam mo naman kung kaninong website ka pupunta. So, i-double check mo yung na-click mo kasi minsan may mga, pag kunwari, nag-google ka or nag-ano ka sa Safari, pag nag-check kang ganyan, pag nag-input ka ng email address, minsan may mga email address silang nire-recommend na hindi yun yung gusto mong buksan, pero accidentally nabuksan mo. So, make sure na kapag na-click nyo, basahin nyo po yung URL or yung sa address bar, kung tama yung link na gusto nyong puntahan, okay? Kung duda kayo, i-exit nyo yan, encode kayong, lagay kayong bago, enter nyo ulit, check nyo, para sigurado kayo. Minuto lang po yung umulit, okay? Kesa naman maubos yung pera nyo, ang hirap-hirap po nun. Okay, huwag tayong tamarin para po ito sa atin. Next, upon receiving po ng OTP, basahin mabuti yung OTP. Para saan ba tong transaksyon na to? Okay, kasi hindi naman tayo basta-basta nakaka-receive lang ng OTP. Pag may matanggap tayong OTP, may nakalagay doon kung para saan siya. Ano yung purpose ng OTP na yon? So make sure na hindi lang 6 digits yung tinitignan ninyo. Yung purpose din po, kung para saan yung OTP na yon. Okay, wala pong shortcut ha. Kasi katulad ng sinabi ko, kapag tinamad po tayo, shortcut po tayo, yung pagsisisi laging nasa huli yan. So, kung patamad-tamad tayo, ayun, ang katamaran natin talagang may negative na result. Next, sa online banking naman po, okay, how to secure your digital app or yung online banking app ninyo. Pag nag-activate kayo using the biometrics feature ng inyong RCBC app, that is safe. Okay? Kasi ibig sabihin, nag-enroll ka na doon, ibig sabihin na-enroll mo na siya sa legitimate na bank na yon, na-enroll mo na siyang ganyan, legit yan. So, kapag biometrics mo, automatic yan. Log in to your online banking account through legit na website. Syempre naman po hindi nyo na, kunwari hindi nyo first time. Alam nyo na kung anong website yung dapat nyong puntahan. Make sure na doon kayo pupunta na mag-login. Kung first time nyo naman po, para makasigurado, hingi nyo po sa bangko yung kanilang legit na online banking. Hindi ko naman sinasabing meron silang kasi hindi ko naman sinasabing meron silang fake online banking. Ang sinasabi ko, hingi nyo sa kanila kasi pag galing sa kanila, legit po yun. Kasi kapag nag-search ka lang po dyan kung saang search bar na yan, may times na nare-redirect ka sa maling link. Okay? Malinaw? Okay. Again, do not share your OTP. Okay? Password and username. Whenever may manghingi sa inyo ng ganyan, make sure nyo na hindi nyo po ibibigay. May times po na, tawag dito, nabibigay natin kasi kesyo sabihin, hindi kasi na-hypnotize ako, ganito, ganyan. Initial pa lang po, hindi ko naman sinabi na talagang, tawag dito, hindi ko sinabing napakagaling ko at nakaka-detect talaga ako ng mga ganyan. No? Ang sinasabi ko lang po, kapag hindi nyo kilala yung number, pwede nyo pong hindi sagutin, tapos hintayin nyo, kasi kung importante talaga yan, magbe-message yan sa inyo, na, ay, ito po si ganto, sa ganto. So, kunwari, ito po si Ram, taga bangko nyo po, may ko-confirm lang po sana ako, ganto, ganyan. Tapos, wala ka namang transaction sa bank na yun, bakit mo i-entertain, 'di ba? So, kapag para sa security natin, make sure na lagi tayong
ahead sa kanila. No? Kasi sila, kung nagle-level up yung technology, sila nagle-level up din. So, make sure natin na hindi nila tayo mauutakan, hindi nila tayo maiisahan. Kasi, yung mga bangko na yan, yung mga network providers na yan, hindi naman po nagkulang sa pag-send na reminder na wag pong sagutin yung ganito, wag po yung ganito, ganyan, okay? Pero may iba po sa atin na late na napapansin na ano pala yun, hindi pala yun legit or tawag dito, sa scammer pala yung kausap nila. So, dahil nga, out of curiosity, nasagot nila yung phone, ayun, nabiktima sila. Okay? So, especially mga langga, FYI, kapag nagbigay ka ng OTP, okay, tapos nasa aid yung account mo, kahit kanino ka mag-report, wala ka pong i-expect na balik. Okay? Oh, no! Kasi nga po, yung OTP, kaya nga po, sinisend po yan sa SMS or sa personal number niyo kasi dapat kayo lang po ang nakakaalam. Kayo po ang mag-authorize sa transaction. So, kapag binigay niyo po yan, ibig sabihin, binibigyan niyo ng authority kung sino man yung nag-encode na yan, na i-process yung transaction. So, pag naibigay niyo po at naisa-aid yung pera niyo, wag na po kayong mag-expect na i-return. Iimbestigahan po yan for sake na malaman yung process, malaman kung paano nilang ginawa. Pero kung pag sabihin natin na nag-expect kayo na ibabalik sa inyo yung perang nawala, negligence nyo po yon. Okay? Gusto ko lang ilinawin to sa mga langga natin na kapag na-scam kayo, hindi ibig sabihin na na i-report nyo, ibabalik yan. Depende po yan. Kung naging pabaya kayo, wag na po kayong mag-expect, okay? Though hindi ko naman sinabi na lahat ng mga na-scam ay hindi binabalik yung pera. Depende po sa case. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kapag nag-click kayo ng link, nag-provide kayo ng password, CVV, OTP, whatever, gusto ko na pong maano yung isip nyo na wag na kayo mag-expect, okay? Na lang, hard-learned lesson, okay? That's it mga langga, naway nakatulong sa inyo yung video na to. And kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para po ma-notify kayo sa next video ko. See you again in my next video. Bye-bye!